na nakakasama po sa atin sa Facebook Live. Kayo po ay welcome po namin at welcome din na kayo mag-share at mag-post po itong video na sa inyong po mga friends at po sa inyong mga posts. So ngayon po tayo po ay magsisimula ang ating pong pagninilay sa pamagitan ng isang panalangin. Ang panalangin po natin ay i-guide po sa atin ng ating brother, si Brother Ryan Bellarmino. Magandang Brother gabi Ryan? po. Yes po, sister. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang gabi po. Tayo po ay manalangin. Nilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Amen. maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay muli niyong tinipon via Zoom para po pagnilayan ang iyong salita. Nawa Panginoon, sa pagtitipon namin ito ay ipagkaloob niyo po sa amin ang banal na Espiritu upang buksan ang aming mga puso at isipan upang ang aming matanggap ay aming maibahagi sa aming mga kapatid. Nawa Panginoon, kami ay maging mabuting pastol sa aming mga kapatid. Nawa ay maging masigasig lalo kami sa aming mga ginagawa bilang pagpapahayag ng iyong salita para po sa mga kapatid naming uhaw sa salita ng Diyos. At nawa Panginoon, sa darating po na biblical retreat, nawa ingatan niyo po kaming lahat. Nawa ang mga lahat po ng participants ay makarating ng ligtas. Ingatan mo po kami sa aming mga biyahe mula po sa aming mga tahanan papunta po sa pagdarausan ng biblical retreat. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo ngayong mga kapatid ay tawagin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa pamagitan ng isang awit. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag
Ngayon po tayo po ay makikinig ang banal na ebanghelyo at ito po ay babasahin po para sa ating si Dinding po ang magbabasa. Dinding Helosa po. Ang Bilang po Dinding, mabuting magsishare balita po. ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri Papuri sa sa iyo. iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi nang kuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayong ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po din. Ngayon, ating pagnilayang ang ating napakinggan na ebanghelyo sa pamagitan ng isang awitin.
Hindi Kumapit ka man dito. Ngayon tayo po ay hiniko ng buong atensyon, ng disposisyon sa ating pong minister, si Father Ado Saclolo, na sa kanyang exposition tungkol po sa ating ebanghelyo ng ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Good evening po, Father Ado. Gandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga Bible Apostles, coordinators, gayon din yung mga kasama natin sa iba't ibang lugar, sa mga probinsya na sumusubaybay sa ating biblical spirituality. Ito po ay mahalaga at ito po yung isa sa bahagi ng pag-uusapan natin ngayon. Ang ating ebanghelyo po para sa darating na linggo ay ito'y karugtong nung ebanghelyong ipinahayag natin nung isang linggo, kung saan isinugo ni Jesucristo dalawa-dalawa ang kanyang mga alagad, no? Sila ay may sandalyas at may baston, ngunit hindi na sila pinagdala ng kung ano paman, no? Kung gusto po ninyong balikan yung pinag-usapan natin patungkol doon, no? Makikita nyo naman sila sa yung pagninilay natin noong nakaraang linggo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, no? At ngayon po, makikita natin dito sa unang bersikulo na sila ay bumalik, no, kay Jesus. At iniulat nila ang kanilang mga nagawa at lahat ng kanilang naipahayag, no? At mahalaga itong pagbalik, no? Sapagkat si Jesucristo ang nagsugo sa kanila, ngunit hindi habang panahon sila ay nandun na lang sa malayo, no? Kailangan nilang bumalik, no? At itong pagsusugo na ito ay hindi pa ito yung totoong apostolic commission, no? Sapagkat ang totoong apostolic commission ay nangyari noong si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Kung maaalala ninyo, halimbawa sa Matthew chapter 28, nung papanik na siya sa langit, doon niya talaga sinugo itong mga apostol na ito, no, na magpahayag sa buong daigdig at magbautismo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So maaari nating sabihin itong pagsusugo na ito ay parang patikim pa lang, no, nung kanilang magiging buhay, parang training, no. At dito makita natin na parang excited itong mga alagad at excited din yung mga tao. No, parang ang tawag natin dito yung beginner's enthusiasm, no, yung alam natin sa simula mga bagong bagay na naranasan, masyadong punong-puno ng entusiasmo ang tao, no? At ito nga yung kanilang ginawa, siguro nagkukwento sila sa Panginoon at yung mga tao ay nagsisunod sa kanila, no? Pero si Jesucristo ay nakita niya ay ibang bagay, no? Ang nakita ni Jesucristo ay kailangan nilang magpahinga. Kailangan nilang pumunta sa isang ilang na puok para doon ay magpahinga, manalangin at kumain, no? Ito ang nais ni Jesucristo. Siguro yung mga alagad, dahil sa dami ng karanasan nila, maraming tao ang nakinig sa kanila. Yung mga ibang tao pa nga nandito, no? Talagang kulumpo na ng mga tao. Siguro gusto lang nila nandun, no? Dahil parang nagdiriwang sila, parang success, tagumpay yung ginawa nila, no? Kaya nga, di ba, makikita natin minsan, kapag success, kailangan mag-celebrate. Pero si Jesucristo, iba ang nais ipagawa, no? Hindi kailangan mag-celebrate. Kailangan manahimik, manalangin, no? At ito ay mahalaga, no? Kaya nga sinasabi kong mahalaga ang bumalik, no? Tayong lahat, may kanya-kanyang mission tayo, no? Sa bawat parokya, meron tayong mga activities, nag-evangelize tayo, no? Sa iba't ibang lugar. Pero kailangan natin bumalik doon sa pinanggalingan nating komunidad o sa pinanggalingan nating
samahan kung saan tayo kumukuha ng buhay. At ito yung ginagawa natin dito sa ating ministry, no? At ito nga yung gagawin natin sa darating na weekend, no? Marami tayong ginawa nung nakaraang taon, ngayong taon na ito, nasa mid-year na tayo, kalahating taon na tayong gumagawa at nagmi-mission. Kailangan natin bumalik. At bakit kailangan natin bumalik? Doon sa nagsugo sa atin. Kausapin muli siya at manalangin para kumuha uli ng lakas, kumuha uli ng buhay. Kasi hindi tayo makapagbibigay ng buhay, hindi tayo makapagbibigay ng salita kung wala tayong tinatanggap. Kaya nga kailangan nating bumalik. At ito yung gagawin natin sa ating annual biblical retreat. Sumalok doon ng mga salita ng Diyos, ng karanasan, manalangin, palakasin muli yung Espiritu Santo para may lakas muli tayo sa pagbabalik na naman natin sa mission. At ito rin yung ginagawa natin weekly, no, sa ating Biblical Spirituality Weekly. Uupo tayo ng 1 oras o mahigit 1 oras, no, at tayo ay kukuha ng salita doon sa nagsugo sa atin. At sino ba ang nagsusugo sa ating lahat? Ang ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga ang pinagdinilayan natin ay palaging mga salita niya at yung kanyang ebanghelyo. No? Kaya pagkatapos nun, anong sinabi ni Hesukristo? No, mas mabuti pa ay pumunta kayo sa ilang at doon magpahinga, no? At doon makakain din. Pero mahalagang makita natin yung kahulugan ng ilang o disyerto sa kasulatan, no? Sa kasulatan, ang disyerto ay lugar, no, para manalangin. Makikita natin si Hesukristo sa ilang bahagi ng ebanghelyo, kailangan niyang pumunta sa disyerto para manalangin. Doon siya nag-ayuno. No? Doon siya nanalangin at doon nga siya tinukso ni Satanas. No, pero makita natin sa aklat ng Deuteronomy, no? Halimbawa, Deuteronomy chapter 8 verse 2, anong sabi ron? No, naaalala nyo ba, sabi ni Moises sa bayang Israel, nang ang Diyos ay dinala kayo sa ilang ng 40 taon. Unang-una para bigyan kayo ng kababaang loob. No, bakit kaya kababaang loob? Kasi sa disyerto, sa ilang, wala kang mapagkukunan ng lakas dyan, wala kang mapagkukunan ng pagkain. Kung walang Diyos, hindi ka mabubuhay dyan. Kaya nga, para mabuhay sa disyerto, kailangang umasa sa Diyos. Ibig sabihin yung taong nabuhay sa disyerto ay naniniwala sa Diyos. At ito yung kababaang loob. Sabi pa ron, para rin kayo ay subukin at dalisayin. Mahalaga yung disyerto sapagkat sa disyerto, walang ibang bagay doon. Ikaw lang at ang Diyos. At kapag tayo ay mag-isa, makikita natin din at tutulungan tayo ng Diyos na pumasok sa ating kalooban at malaman kung ano ang laman ng ating puso. No, kaya nga sabi rito, yung mga alagad, no, para kanilang ma-discern o masuri ano ba talaga yung laman ng puso nila. Tagumpay dahil maraming taong dumarating o baka naniniwala sila sa sarili nila na sila ay magaling. Kailangan silang dalin sa disyerto ni Jesus. O kailangan nilang doon manalangin kasi para makita nila yung laman ng kanilang puso. Kaya pag binasa din natin sa aklat ni Propeta Oseas, no? Si Propeta Osea, pag binasa natin doon chapter 2 verse 14, ang sabi ng Diyos, no? Dadalhin niya uli yung Israel sa disyerto para kausapin siya sa kanyang puso at para bigyan siya ng konsolasyon. No? At mahalaga nga ito, no? Kaya nga ang disyerto ay isang lugar para makaisa ng mas malalim ang Diyos. Ito yung tinatawag na intimacy, no? O kaya nga pupunta tayo halimbawa sa retreat o kung tayo nagdadasal, minsan meron tayong mga self-retreat, silent retreat, mahalaga yun, no? Sapagkat iyon ay disyerto na gusto tayong kausapin ng Diyos. Hindi lang tayo gustong kausapin para ipakita yung laman ng ating puso. Kasi kapag marami ng tao, marami tayong kaguluhan, maraming ginagawa, maraming schedule, minsan di na natin alam ang intensyon ng ating puso. Kaya kailangang ibukas yung ating puso, no, sa panalangin, sa pakikipag-isa sa Panginoon, no? At ngayon, sumakay sila sa bangka, no? Sumakay sila sa bangka at mahalaga na naman itong salitang bangka, no? Sapagkat sa bangka, no, alam nyo, no, di ba, napagnilayan na natin ilang ulit na naranasan nitong mga alagad na ito
na sila ay halos lumubog na nung sila ay bayuhin ng malalakas na alon at malalakas na hangin, malalaking alon at malalakas na hangin. No, at kailangan nilang gisingin si Jesucristo, at si Jesucristo pinahupa niya, no, yung malakas na hangin at malalaking alon. No, itong bangka ay magpapaalala sa kanila na ang kapangyarihan lamang ni Jesucristo ang kayang gumawa ng maraming bagay, no? Kaya sila pinasakay sa bangka para siguro ipaalala sa kanila na hindi sila yung magaling, yung gumawa ng misyon, yung nagpahayag, kundi yung kapangyarihan ni Jesucristo. Nakita rin natin, no, na isang araw si Jesucristo naglakad din sa ibabaw ng tubig. No, kaya sila pinakasakay sa bangka para ipakilala na kung anuman ang mabuting nangyari, no, doon sa kanilang misyon ay hindi galing sa kanila. No, kung hindi galing sa kapangyarihan ng Panginoon, no? No, kaya nga ayun yung ginawa nila, at para maalala nila, pagnilayan muli nila o mabalikan nila yung karanasan nila sa bangka at sa dagat, no? Pero makikita natin yung mga taong tumanggap ng salita mula sa mga apostol na hindi naman talaga galing sa mga apostol, kung hindi galing kay Jesucristo, ay nananabik. No, kaya nga kahit wala silang bangka, sila ay nagmamadali, no? By foot, sabi ro, naglakad lang o baka tumakbo, no, para salubungin kung saan man pupunta itong mga alagad at si Jesucristo. At makikita natin dito na ang mabuting balita ay palaging bago. Kasi itong mga taong ito, kaya sila nagmamadali, kaya sila nagkukumpulan dito dahil may natanggap silang bago, no? May natanggap silang bago sa kanilang buhay. No? Kasi kung titingnan natin itong mga taong ito, may sariling buhay ito. May mga trabaho, may mga gawain sa bahay, may mga sariling kaabalahan, no? May mga sariling pangarap. Pero bakit sa tagpong ito, agad-agad nilang iniwan yun at gusto nilang sumunod sa mga alagad at kay Jesucristo? Ang ibig sabihin, nakatanggap sila ng isang mabuti at bagong balita. Anong ibig sabihin ng bago? Ito yung salita, no, o karanasan na hindi pa nila narasan kailanman. Kaya sila ay nananabik, no? Kaya sila may enthusiasm, no? Ibig sabihin itong mga taong ito, matagal na silang nagtatanong sa kanilang buhay at wala silang matanggap na sagot. At ngayon nila ay natanggap na sagot at hindi na nila papakawalan ito. O kaya naman merong hindi nauunawaan sa buhay, ngunit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay naunawaan nila at naliwanagan sila, kaya iniwan nila lahat. O kaya naman merong malaking problema at suliranin sa buhay na parang dead end na, saradong pintuan, di na nila alam kung anong mangyayari. Parang nagbukas nung napakinggan nila yung mabuting balita, no? Kaya iniwan nila lahat. Ang ibig sabihin, yung mga ginagawa nila sa buhay nila noon, trabaho, kaligayahan, mga kaibigan, katanyagan, kung ano man, ay hindi naibigay yung naibigay netong karanasan nila sa mga apostol at kay Jesucristo. No, kaya sila ay patakbo, no, na nais humabol pa rin kay Jesucristo, no? At itong mga Bible apostles, mga kapatid, no, makikita natin talaga naman yung bunga, no, ng mga ginagawa natin. No, kapag yung mga tao ay sumusunod, humahabol, nananabik, parang nauuhaw pa sila, parang gutom sa salita ng Diyos. No, at ito yung paanyaya sa atin lahat, no, na isang araw sana ito yung mangyari sa ating mga parokya, sa ating ministry, no? Na yung mga tao ay lumapit hindi dahil gusto nila magaling tayo, o magaling tayo magsalita o masipag tayo. Na lumapit sila, humabol, mauhaw at magutom, hindi sa atin kundi sa salitang ni Jesucristo na ipinapahayag sa pamamagitan natin. Kaya nga, no, kailangan dalisayin itong mga alagad at kailangan din tayong dalisayin lahat, no? Na isang araw totoong makumbinsi tayo, no, na hindi tayo ang may akda kung ano man yung mabuting nangyayari. Marami ang tao, kaunting tao, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, no, nadadala natin yung bago at mabuting balita na nagbibigay ng bagong pananaw, bagong tugon, no, sa katanungan ng mga tao, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon. No, kaya nga wala na silang nagawa kasi
humabol na itong mga tao, no? Ngayon, nung nakita na nila Jesucristo, siguro pagdaong na nila, no, nakita na nila, no, na humahabol yung mga tao, no, doon sa lugar na pupuntahan nila, no, ano yung nangyari, no? Pagbabaraw nila, nakita nila yung kulumpon ng mga tao. At anong sabi ron? At nakita sila ni Jesus, ha? Sabi ron, nakita sila ni Jesus. Mahalaga itong salitang ito, nakita, no? Sapagkat ang Panginoon, kapag tumitingin siya sa bawat isa at nakikita niya yung puso o yung kalooban ng bawat isa. Ang ibig sabihin, ano yung kanyang dinadala, ano yung kanyang pinapasan, ano yung kanyang kalagayan sa oras na yon. Maraming beses sa Ebanghelyo na binanggit na si Jesucristo ay tumingin. Or Jesus Christ looked, or Jesus Christ gazed. At itong mata na ito ay mata ng Diyos, no? Kasi kung titignan natin, merong mga pagtingin, no? Merong mga pagtingin na tumitingin pero hindi nakikita. Siguro naranasan na natin 'yan, o maaring meron din tayong kamalian, no, sa ganitong aspeto na nakatingin tayo sa ibang tao pero hindi natin siya nakikita. Ang ibig sabihin, no, nandiyan lang siya, tinitignan kita pero hindi kita nakikita. Hindi ko nakikita ang sitwasyon mo, hindi ko nakikita ang kalagayan mo. Ang ibig sabihin, itong ganitong uri ng pagtingin ay pagtingin ng walang pakialam. Yung taong walang pakialam, tumitingin iyan, no? Pero ayaw niyang maging bahagi ng buhay niya yung kanyang mga nakikita, yung mga taong nasa harapan niya. Yung iba naman, tumitingin para sukatin kung sino yung tinitignan niya. Ang ibig sabihin, may mapapakinabangan ba ako dyan? May makukuha ba ako dyan? At ito ang tingin ng tao. Aba, mukhang mayaman to. Ito ang kailangan sa ministry, sa samahan. No, aba, ito mukhang matalino ito. Ito ang kailangan sa ating parokya. Minsan ito ang tingin ng tao. Sinusukat agad yung kapwa. Pero itong ganitong uri ng pagtingin ay pagtingin para sukatin yung isang tao at kung ano yung maibibigay sa atin. Hindi ganito ang pagtingin ni Jesucristo. Ang nakikita ni Jesucristo, no, ay mga tao na nangangailangan. No, kaya nga minsan naman ang pagtingin natin sa ibang tao ay para bang aagawin nila yung oras natin, yung buhay natin. At kung wala naman ako mapapakinabangan sa taong yan, kailangan ko tignan, kailangan ko sukatin. Kailangan yung tao ay mapapakinabangan ko. At ito yung nangyari, no? At si Jesucristo, inihahambing nga natin na iba ang pagtingin sapagkat nakita niya ang kalagayan ng mga taong ito na para silang mga tupang walang pastol. At ito yung pinag-uusapan natin, no? Sinabi nga natin kanina, bakit kaya sumusunod itong mga taong ito kay Jesus at sa mga alagad niya? Kasi itong mga taong ito ay may sinundan sa kanilang buhay. May sinundan. Maaring sinundan nila ay pangarap. Sinundan nila ay mataas na edukasyon. Sinundan nila ay yung pinapangarap na relasyon. O maaring sinundan nila yung maging tanyag. O sinundan nila yung isang kilalang tao. Pero bandang huli itong mga taong ito, kung ano man ang sinundan nila sa kanilang buhay, ay hindi sila nabigyan ng buhay. Nawasak pa nga sila. O kaya nga sinabi rito na Jesucristo, para silang tupang walang pastol, mga tupang walang pastol. Ano ba yung mga tupang walang pastol? Kapag merong pastulan at nawalan ng pastol, ang mangyayari sa mga tupa ay magkakawatak-watak, magkakanya-kanya. Mag-iisa. Kaya may mga naliligaw na tupa. At kapag nag-iisa yung tupa, nalalagay siya sa panganib. Ito yung kalagayan ng mga taong ito. At ito yung nakita ni Jesucristo. Ang tingin niya ay hindi lang random. Hindi niya lang nakita yung kulumpon ng mga tao na nagkataon na lang na nandun. Hindi. Nung tinignan niya ni Jesucristo, itong mga taong ito, alam niya ang nangyayari. Alam niya ang nangyayari. Kung babalikan natin halimbawa sa Lumang Tipan, no, pag binasa ninyo sa Ezekiel chapter 34,
Binigyan na ito ng propesiya ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. No, bakit? Ano ba yung propesiya ron? Yung mga kawan daw ay nagkawatak-watak. At ito'y nagpapatungkol sa bayan ng Israel. Bakit nagkawatak-watak yung mga kawan? Dahil yung kanilang mga pastol ay pinabayaan sila. At sino ba yung mga pastol? Ito yung mga namumuno. Ito yung hari, ito yung pari, at ito yung propeta. Pero sabi ron sa aklat ni Propeta Ezekiel, at ito yung malakas ha, sabi ron, hindi naman nila inalagaan yung mga kawan kasi ang totoong pastol ay iniaalay niya yung buhay sa kanyang kawan. Ito ay sabi rin sa John chapter 10, the Good Shepherd. Iniaalay niya yung buhay niya sa kanyang kawan. Pero sa Ezekiel chapter 34, anong sinabi? Ang sabi ron, hindi. Ginamit nila yung wool, no? Yung balahibo ng mga tupa para mainitan sila. Ginamit nila yung taba ng mga tupa para mabusog sila. Ang ibig sabihin, yung mga huwad na pastol na nagpabaya sa tupa, ginamit lang yung mga tupa. Kaya nagkawatak-watak yung kawan. Siguro ito'y binibigay sa atin ng Diyos ngayon para pagnilayan din natin kasi sa ayaw mo natin o sa hindi, sa ating ginagawa, sa simbahan, sa ministry, tayo ay tinatawag na maging pastol. Pero ang tanong nga rito, katulad ng tanong sa aklat ni Propeta Ezekiel, ikaw ba ay para sa kawan o yung kawan ay para sa iyo? At ito ay malalim na tanong, no? Sa aming mga pari, sa lahat ng Bible apostles, o kahit sa mga magulang. Ikaw ba ay pastol sa kawan ng iyong mga anak? O yung mga anak mo ay para sa iyo? No? At ito ay malakas, no? Kaya nga dito nahabag si Jesucristo dahil nakita niya itong mga taong ito, kung saan-saan nanggaling, kung sino-sinong pastol yung sinundan, pero sila ay wasak, nag-iisa at nasa panganib, no? At sabi rito, at siya ay nahabag. Nahabag. Ito ang pagtingin ni Jesucristo. Siya ay nahabag, no? At itong salitang pagkahabag, maganda itong salitang ito kung babalikan natin yung Year of Mercy. Pinalalim itong ng simbahan noong 2015, 2016, yung Year of Mercy. Kasi yung nahabag, ang salitang ginamit dito sa Grego ay splanchnizomai. Ito'y Grego. Pero itong splanka ito yung yung kaloob-looban. Ibig sabihin sa medicine, merong course tinatawag splankology. Yung splankology, ayan yung pag-aaral kung paano gagamutin yung sakit ng internal ng tao, yung kidney, yung atay, yung puso, yung visceral parts, yung intestine. Kaloob-looban ito. Kaya sa Biblia, kapag pinag-usapan yung salitang naawa o nahabag, ang salita ay ginagamit ay itong splanchnizomai. Ibig sabihin si Jesucristo, hindi lang nabagbag yung damdamin niya na may kumurot ng kaunti sa puso niya. Hindi. So, parang umikot yung kaibuturan ng Panginoon. Umikot. At sa Lumang Tipan, maganda ito kasi ito'y translation ng Lumang Tipan, no? Yung habag o yung awa sa Lumang Tipan, ang terminolohiya ay rahamim. Rahamim. Yung rahamim, ito'y nanggaling sa salitang rehem. Yung rehem, literally, sa literal na kahulugan, ito yung sinapupunan. Womb. No, kaya nga, yung pagkahabag ng Panginoon ay parang nanggaling dun sa sinapupunan ng isang ina, sa kailaliman, doon sa anak niya. At maraming ina rito na nakikinig. No? Minsan kapag may nangyayaring mabigat sa inyong mga anak, no? Kaya may sakit sila o may mapait na dinadanas. Minsan yung mga ina, parang sinasabi ng mga ina, no, sana ako na lang ang dumanas nung dinadanas ng anak ko. Kasi ganito yung awa ng Diyos. No? Kung maaari, kunin niya yung dinadanas na hirap ng kanyang anak. No? At bakit ito kaya yung terminolohiya? Maganda ito kasi lahat tayo ay nanggaling sa Diyos. Lahat tayo ay bahagi ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng Diyos.
At bilang anak, no, kapag nawawasak tayo, kapag tayo ay nasusugatan sa buhay, no, kapag tayo ay nanghihina, naaapektuhan ang Panginoon. Yung kaibuturan, yung tinatawag na rahamim, no, na parang sinapupunan. At hindi matahimik ang Diyos kapag ganun. No? Di ba yung mga nanay dito, hindi matahimik kapag wala pa yung mga anak sa bahay. Ganun ang Diyos. At ito yung naramdaman ni Jesucristo nung makita niya itong mga taong ito. Ito yung kawan niya. Ito ay mga anak ng Diyos. Kailangan may gawin ang Panginoon. Kaya nga, no, isinantabi na muna ni Jesucristo yung pagpapahinga at pagkain. Dahil ang mahalaga sa pastol ay yung kawan. Kaya niyang ibigay yung buhay niya para sa kawan. No? Kaya nga, mga minamahal na kapatid, mga minamahal na Bible apostles, sa gabing ito yung salitang tinatanggap natin sa Panginoon, maniwala tayo na nakatingin ang Panginoon sa atin. Kung ano man yung kalagayan natin, alam niya. Kung tayo man ay parang isang tupang sugatan o isang tupang naliligaw o isang tupang may ibang sinundan na maling pastol, alam ng Panginoon. Ang tingin ng Panginoon na hindi tayo hinuhusgahan. Nung tinignan ni Jesucristo itong mga taong ito, alam ni Jesucristo kung saan nanggaling itong mga taong ito. Maaring sa kasalanan, sa kamalian, sa kadiliman, hindi mahalaga yung kay Jesucristo. Ang mahalaga kay Jesucristo itong mga kawan, ligaw, sugatan, gutom, pagod, no, ay lumalapit sa Kanya. At ito rin ang ginagawa ng Panginoon sa atin. No? Kaya nga, tinipon niya itong mga taong ito. Pinaupo. At pagkatapos doon, ano sinabi rito? At tinuruan sila ng maraming bagay. No? Kasi ito naman talaga yung ipinunta ng mga taong ito. Uhaw sila at gutom sa isang salita na magbibigay sa kanila ng karanasan ng pag-ibig. Karanasan ng pag-ibig. Nung sinabi ritong tinuruan ni Jesucristo sila ng maraming bagay, hindi lang ito yung abstract na pagtuturo, no? Na meron akong nabasa at ituturo ko. Hindi ito ang pagtuturo ni Jesucristo. Ang pagtuturo ni Jesucristo ay palaging binibigay niyang halimbawa yung kanyang sarili. Halimbawa, pag binasa natin yung John chapter 13, ano nangyari sa John chapter 13? Hinugasan ni Jesucristo yung paa ng mga apostol. At sa kanya sinabi, ginawa ko sa inyo, gawin nyo rin sa bawat isa. No, ang ibig sabihin dito ng pagtuturo ni Jesucristo, siya mismo ang unang gumagawa at pinaparanas niya sa mga apostol. At hindi natatapos iyon. Yung mga apostol, kailangan din nilang gawin. No, kaya nga makikita natin, pagkatapos na itong ibanghelyong ito, hindi pinaalis ni Jesucristo ang mga taong ito. Ito yung pag-uusapan natin sa isang linggo. Sinamahan niya, nanatili siya ron. Kasi ang totoong pagtuturo ay magiging bahagi ng buhay mo yung tinuturuan mo. Papasok ka sa buhay niya at papapasukin mo siya sa buhay mo. Ito ang totoong pagtuturo. At itong mga taong ito ay mananatili. No, kaya nga tayo sa ating ministry o sa anumang ginagawa natin sa simbahan, hindi profession ang ginagawa natin. Kasi yung profession, may programa tayo, nakalista yung dapat gagawin. Pag nagawa na natin, check, 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 tapos na. Bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ito ang pagtuturo na gusto ni Jesus na gawin natin. Ang gusto ni Jesus na gawin natin, magiging bahagi tayo ng buhay ng mga tinuturuan natin at sila ay magiging bahagi natin. No, kaya nga maganda yung mga ginagawa, no, ng maraming parokya, no, na binigyan natin ng seminar, entry program, kung ano-anong talk, seminar na ipinagkaloob natin sa kanila pero hindi natatapos doon. Dahil bahagi na sila natin. Kailangan natin ng pagpapatuloy. No? Kaya nga meron tayong entry program at hindi natatapos doon. Kailangan natin ng supplement. At hindi natatapos doon. Kailangan natin ng sustainability. Kasi ito ang kailangan ng tao. Kailangan nila nung isang pastol, katulad ni Jesucristo, na nung matagpuan sila ay hindi na sila iniwan. Maganda rin ang ating unang pagbasa, no, sa darating na linggo. Ito'y mula kay Propeta Jeremias, no, at ayun din yung sinasabi.
patungkol sa pastol. No? Sabi nga, isang araw, ang Diyos na mismo ang magpapastol sa kanyang bayan. Sa kanyang bayan. No? Kaya nga, mga minamahal na kapatid, mga minamahal na Bible Apostles, lahat tayo ay itong mga tupang nawala, naligaw, pero inipon ng Panginoon. Nahabag sa atin, ginamot ang ating mga sugat, pero hindi natatapos doon. Ito kasi ang pagtuturo ng Panginoon. Pagkatapos noon, naranasan natin yung kabutihan ng mabuting pastol. Tayo din ay inaanyayahan na maging pastol sa mga kawan na ipinagkatiwala sa atin. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yung mga taong lumalapit sa atin, nagre-request ng mga Bible study, Bible seminar, yung mga taong binibisita natin sa bahay, nagba-Bible sharing tayo sa bahay, no? Hindi tayo ang pumili sa kanila. Yung Diyos ang tumawag sa kanila. At ipinagkatiwala sila sa atin. At magiging epektibo lang ang ginagawa natin kung meron tayong karanasan sa mabuting pastol. Maganda pagbasahin natin yung John chapter 10, kaugnay na itong pinag-uusapan natin dahil doon totoong malinaw kung paano naging mabuting pastol si Jesucristo. Ang mabuting pastol ay hindi tumatakbo kapag nandyan ay yung mababangis na hayop. Hindi siya tumatakbo kapag andyan ay magnanakaw. Siya ang unang haharap. Kung maaari siya ang unang magbibigay ng buhay para hindi masaktan yung kanyang kawan. At ito yung karanasan nating lahat, sana malinaw na sa atin lahat. No? Dahil ang totoong kalaban ng kawan na nagwawasak sa kawan, sa tupa, ang totoong kalaban natin, no, ay yung kalaban ng Diyos. No? Ito ang dyablo. At yung dyablo, palaging ginagamit niya ay kasalanan. Kaya tutuksuhin tayo sa kasalanan. Dahil yung kasalanan ay magdadala sa atin sa kapahamakan at kamatayan. At tayong lahat ay dapat nandun na dahil sa ating mga kasalanan. Pero may mabuting pastol, salamat. Parang sinabi ni Jesucristo, ako mabuting pastol, totoo. Naligaw ang kawan ko. Dapat na silang mapunta sa bangin ng kamatayan, pero hindi ko hayaan sila ay mamatay. Mapahamak. Kawan ko sila. Ako na lang ang mamatay, ako na lang ang mahirapan. Kaya nga si Jesucristo ay pumasok sa krus. Hindi dahil gusto niyang pumasok sa krus, kundi dahil mahal niya tayo. No, para wakasan yung kapangyarihan ng kaaway no, na nagwawasak sa kawan, no, sa simbahan. Sige po, siguro ngayon ay sapat na muna siguro itong pagninilay natin kasi magkakarugtong itong ebanghelyo na napakaganda sa susunod na linggo uli. Ngayon po dadako tayo sa pagbabahagi, no? Sige, sister. Father, maraming salamat po, Father Ato. At ang unang po magbabahagi po para sa atin ay handa na si Sister Neri Banyes. So, all the way from Las Piñas, but representing the parish of San Roque, Mandaluyong po. Sister Neri po. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating gospel, ano po. Tuloy-tuloy siya mula nung si Jesucristo ay parang ni-reject sa Nazareth. Pagkatapos po sinend niya po yung kanyang mga apostles. Tapos po ngayon, siyempre napagod po yung mga apostles, di ba? So, kailangan din silang mamahinga. Ang ano ko po, ang sharing ko po ay ang importansya ng pagpapahinga at pagdili-dili sa ating buhay. Ano ho? Kasi ang ganda-ganda naman ng exposition ni Father sa magiging mabuting pastol. Ano po? Pero sa akin po, sa ang nakakatulong talaga sa akin yung pamamahinga. Ang pamamahinga kasi hindi lang physically, hindi lang yung magre-rest ka, na matulog, ganun. Sa akin ho, yung pagmamahinga, yun it's the time with the Lord, ano ho, every morning, tapos bago matulog. Kasi doon mo mararamdaman kung ano yung ibig ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. So, sa ating pamumuhay araw-araw, napaka-busy, marami tayong
tulong sa Panginoon. So sa akin po, sa aking profession, ang ginagawa ko, kasi kung minsan tuloy-tuloy, minsan nga po hindi na nga kami nakakakain dahil sa trabaho namin. So ang ginagawa ko po yung aking rest is also a prayer. Ano ho. Ginagawa ko yung sa aking cellphone, nilalagyan ko siya ng alarm. Ano po yun? 12 ng umaga, syempre upon waking up. 'Di ba, Angelus? Tapos sa 12 naman, yung Angelus din. 3 o'clock prayer. Tapos 6 p.m. Angelus. Yun ang time na kahit anong ginagawa ko. Nagre-rest ako, nagdadasal, communion with God, kung ano yung gusto niyang gawin ko. Kinoconsult ko siya kung tama ba yung ginawa ko o hindi. Nagre-reflect ako. So from there ho, na parang nabubuhayan ako, nare-recharge ako. Tapos tatanungin ko ang Panginoon, Panginoon, ano pa ang gusto niyong gawin sa akin? Ano pong gusto niyong gawin ko pa sa aking kapwa? Since hindi ako masyadong nakakapunta sa parish, sa ano na lang po kami yung sa aming Bible, sa aming LBS every Monday. Tapos po may isang grupo pa ako sa every Thursday. Tapos ito nga po, salamat sa biblical spirituality. Yun po ang nakaka-recharge sa akin, sa aking pamumuhay araw-araw. Siyempre, marami pong problema sa family at sa work. Pero kapag po inialay mo sa Panginoon lahat yan, Lord, bahala ka na. Into your hands, I command my spirit. Yun na po ang nakaka-recharge sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much po, Sister Neri. May God bless you also in not only in your profession, no? Sabi po ni Father, sa profession natin, meron po mga dapat gawin, pero sa ating vokasyon bilang Bible Apostles, hindi lamang po yung mga gawa, kundi kung sino tayo at saan tayo nakakonekta, no? So, ngayon po inayahan po namin isa sa mga nandito sa ating pong Zoom meeting na magbahagi po para bago po magre-recap. So, i-invite po namin isa sa inyo na kung gusto nyo po magbahagi ng inyong karanasan mula sa Bible text na ito, sa gospel po ito at sa inyong mga experience po tungkol po dito. Mag-unmute na po kayo at para i-acknowledge po namin kayo. Sister Irene Guillermo, Sister Irene. Yeah. Yes po. Magandang gabi sa inyo dyan. Dito naman po ay magandang tanghali. Dalawang bagay lang ang gusto kong i-share. Unang-una, yung tanong ni Father, ikaw ba bilang pastol ay para sa kawan mo? O ang kawan mo ay para sa iyo? Naalala ko po kasi si Sister Ate Belen, nag-share siya nung last time, na sinare niya yung parang kami yung naghahabol sa mga pastol. Kasi nga, katulad ng sharing niya, nagbibigay si Ate Belen ng parang calling card sa mga tao, sa mga nagsisimba to invite them to join our liturgical Bible study. So parang kami yung hinahabol namin yung pastol na parang sila yung para maging part sila ng kawan namin, ng grupo namin. So, yun ang aming experience na gusto naming ibahagi kung ano yung aming natututunan, kung ano yung enlightenment namin na nangyayari sa aming Bible study sa ibang tao. Kasi sayang kung puro lagi na lang kami. So, dapat ang kawan namin ay ma-expand at mas maraming sumama. Kaya parang ang kawan ay really para sa grupo namin at hinahabol namin yung aming magiging tupa. Okay? And then secondly, yung sinare ni Father na ang pagtuturo ay pagiging bahagi ng buhay ng tinuturuan mo. So, ang umano sa aking isipan ay yung ang aming pagsama-sama sa aming liturgical Bible study na 4 na taon na namin ginagawa, na totoo nga na nagiging parte na kami ng buhay ng bawat isa.
Pagka hindi naka-attend yung isa, tatanungin namin, sister, bakit? Ate, ano ba ang problema mo? Pagka may sakit, pinagdadasal namin ng bawat isa. Pagka may problema, tulong-tulong kami. So, totoo nga yung sinabi ni Father na sa iyong pagtuturo, sa aming pagtuturo, sa aming Bible study, ay nagiging parte na kami ng buhay ng bawat isa. Para na kaming magkakapatid. Kung mayroong matanda sa amin, para sila na rin yung aming nanay na tumutulong sa amin. So, nakakatuwa ang buhay ng isang pastol at ang buhay ng isang tupa sa paningin ng Panginoon at sa pagnilay-nilay na binigay ni Father Ado. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig. Maraming salamat po si Cyrene all the way from UK. At ngayon po tayo po ay patuloy po sa ating pong sunod na bahagi ng ating pong Biblical Spirituality Weekly. Ating pong hindi po siya new, pero newly added. Kasi meron pong siyang nangyari sa kanya, grabe naman. Pero maraming salamat po Ate Pat. Ate Pat Heras Alivia, siya po yung isa sa mga matagal na kasama natin sa Archdiocese na affiliates po sa Archdiocese ng Maynila at sa buong EGBA, NCR at CBCP. Ate Pat, kayo na po ang bahala po sa ating recap. Recap. Unang-una, salamat Father Ado, ang liwaliwanag ng iyong exposition ng salita ng Diyos. So aking short recap, kasi sa bilis ng salita ni Father, naghahabol ako ng sulat, pero nag-rewind si Father dun sa last week's gospel na commissioning of the apostles and being sent on mission. No? Pero unang-una, dito sinabi ni Father na kailangan bumalik at magpahinga, no? Ang sinasabi niya dito na ang pagpapahinga is also kumukuha ng lakas sa Panginoon. So we return to silent space, or we return to prayer to reconnect with God, para we can re-energize and also look into ourselves, the work that we are doing in our hearts, no? Pangalawa, in this way also ang sabi ni Father na nung binanggit niya yung sa Deuteronomy, ang Diyos ang nagpasugo sa kanila at nagbibigay ng lakas sa kanila. At ito pinapakita din na tayo, when we go to that silent space also, like in the desert, tayo ay umaasa lang sa Diyos. Wala nang iba. Kasi tulad sa disyerto, walang makain, walang buhay. No? In example yun ni Father, na ang mga Israelita ay walang nagawa kundi umasa sa Diyos. So dito din sa ating silent space, no, sa pagpapahinga, God also enters to us, in us, no? And this is also like when we discern, we have that quiet moment, or what we say, we step back after our work, we step back, we reflect, we discern, we look back, and we reconnect also with God. So binanggit din ni Father yung meaning ng bangka. Ano yung bangka? Ang bangka ay kapangyarihan ni Jesus na wala silang magawa, 'di ba? Nung umalon at malakas yung hangin, wala silang nagawa. Ibig sabihin nun, yung kapangyarihan ni Kristo, hindi yung mga tao, wala silang magawa, 'di ba? Doon sa dagat. So ang ano din yon is the authority of God in everything that we do. So ano pa yung binanggit dito ni Father, na ang mabuting balita sa mga tao, bakit mabuti? Bakit dumami? Bakit nakinig at lumapit ng mga tao? Dahil may bago silang salita na narinig. May bagong turo na
narinig ng mga tao, they learned something new sa mga teachings ni God kasi nakita nila sa kanilang mga buhay may sagot sa mga tanong nila sa kaisipan nila at meron din silang naliwanagan sa kanilang mga isip at sa mga buhay na nangyayari sa buhay nila. And then ang ano din dito, ang binanggit din ni Father at sinabi ni Father na ang bunga ng ating mga gawa ay dumadami mga tao sumusunod at lumalapit sa kanila sa salita ni Jesucristo na ano to? Na nagkaroon ng liwanag sa mga tao. So mahalaga yung maibahagi ang bagong salita sa mga tao. Sumunod, binanggit din ni Father na yung nung nakita ni Jesus ang nakita ni Jesus yung mga kalooban ng bawat isa ng mga tao. Yung mga taong nangangailangan, yung mga taong nasaktan, yung mga taong nagdududa o mga taong sabik sa kanyang mga salita. Yun ang mga nakita ni Jesus sa mga taong nakaabang sa kanila at sumusunod sa kanila. So parang ang sinasabi din dito, nakikita din ni Jesus yung kalooban ng bawat isa sa atin. Kung ano ang mga pakay natin sa pagtuturo, sa pagmisyon para ba sa sarili natin maiangat natin ang sarili natin o maibahagi ang pag-ibig ng Diyos o salita ng Diyos sa ating kapwa. So ang tupang walang pastol parang kalat, no? Nagkakalito, nawawala, naliligaw, nalalagay sa panganib. Pero kung may pastol, mabuting pastol, ang mga tupa ay nananaba, masaya, sama-sama. So ang ano sa atin dito is a call to be good shepherds. Paano maging good shepherds? Are we looking at our own glorification or our own upliftment, or are we doing our work for the people, for the faithful? So, ano pa? Nasabi din, nabanggit din ni Father yung tungkol doon sa ang mahalaga sa pastol at importante ang mga tao, ang mga kawa na ligaw, mga taong sugatan, ang mga taong pagod, no? At maibahagi sa kanila ang pag-ibig at salita ng Diyos. Ano pa? So, ang pagtuturo naman ng nagiging bahagi din tayo sila sa nagiging bahagi sa buhay natin tulad ng sabi na i-share ni Irene at ni Neri, no? Sa pagtuturo natin, ito isang bunga na nagiging bahagi sila sa buhay natin at tayo rin nagiging bahagi sa buhay nila. Lahat tayo nagiging bahagi sa mga karanasan at saka mga at anyayahan. So yun ang tawag ng Diyos. Ang mga taong lumalapit sa atin, ang Diyos ang tumatawag sa kanila na lumapit sa atin. And then dahil lahat tayo ay mahal ng Diyos, kaya that's why Jesus died for us, is because He loves us and He conquered sin. Dahil yung mga taong naliligaw, yun ang mga taong napapahamak at nalalapit sa kasalanan. Thank you po, Ate Pat. Time's up na po. Maraming salamat po, Ate Pat.
Sige, ngayon po sa pagtataas na tayo ng ating mga panalangin, no, sa bawat tatlo o dalawa na nagkakatipon sa pangalan ni Jesucristo, palaging nandito siya sa gitna natin. No? Kaya nga bilang isang katawan, lahat po ng nais magtaas ng panalangin, inaanyayahan kayo, mag-unmute po at banggitin ang inyong mga panalangin. Dalangin po, Panginoon, aming mabuting pastol, punong-puno ng habag sa aming nawa po gawin mo pong mabuti at maawain ang aming puso, katulad ng puso mo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay nabibilang sa isang kawan. Ang kawan po namin ay kinakailangan ng sustainability. At maraming salamat po sa aming RCAM MBA na siya pong nangunguna upang kami po ay tuluyang maging tupa na maging mataba at malusog sa aming pamumuhay. Tulungan mo po sila, Panginoon, sustain them and give them your Holy Spirit para po ang kanilang mga gawain ay maging kapaki-pakinabang sa amin pong lahat ng mga biblical apostles. Ito po ay aming dinadalangin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang aking sarili na sana ako magkaroon ng kababaan loob. Matanggap ko yung mga nangyayari sa aking buhay. Yung makita ko ang sarili ko na ako'y nagkakamali kasi hindi po ako ang hari, hindi po ako ang Panginoon ng buhay ko. Naway makasundo ko palagi sa kanyang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinadalain ko, Panginoon. Sige po. Dinadalain ko, Panginoon, ang aking pamangkin na si Eric Ocampo at ang aking balae na si Beth Sanyel na pareho silang may cancer. Nawa, Panginoon, makita nila ang iyong kalooban. Malalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang aming paparating na biblical retreat na sa pamamagitan po ng gawaing ito, Panginoon, lahat kami na tinatawag mong makatuwang din sa pagpapastol ng iyong kawan ay mabigyan kami ng lakas at pagpapanibago upang kami, Panginoon, ay matulad sa puso na meron ka para sa iyong kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang bawat isa sa aming naririto ngayon sa Zoom na ito ay maging mabuting pastol sa lahat ng aming makakasalamuha sa araw-araw. Dulog natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin hindi namin nasambit at nakatago sa aming mga kalooban sa pamamagitan ng panalangin na itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Po ngayon po, tayo po ay dadakot sa ating mga announcements. Ang in charge po dito ay siyempre ang ating secretary si Tere Maitem. Tere. Hello po, magandang gabi po muli sa ating lahat. At finally po, ngayong weekend na po ang inaabangan po nating first ever biblical retreat po natin sa Archdiocese of Manila para sa Ministry of Biblical Apostolate. So ano po yung mga kadalasan po tinatanong, anong oras po pwede mag-register?
Magsisimula po kami, i-open po namin ng doon sa venue ang aming registration ng 5:30 p.m. po para alas 6 po ng gabi, makapunta na po kayo doon sa mga rooms po ninyo, may mga mag-guide po sa inyo. And also, ayan po, makikita niyo po sa screen, meron po kasing ginawa sila sister. Salamat po kay Sister Laces dahil may ginawa po silang dalawa pong means of transportation o ruta po papunta po sa ating venue. Mamaya po, meron pong mag-explain pa po si sister. So, isa pa po, yung announcement po regarding po sa shirts natin. So, supposedly po, kahapon po yung last na deadline po ng pag-receive natin ng orders. Pero in-extend po until tonight. Pero, hindi lang po namin masisigurado kung yung mga maghahabol po ngayong gabi ay madadala rin po namin ngayong darating na Friday po. Pero sure naman po na maibibigay po namin sa inyo yon. Baka lang po madelay lang po ng kaunti. Yan po. Para po sa iba pa pong mga announcement regarding po sa ating biblical retreat this Friday, meron po pong idadagdag po si Sister Laces. Ayun po. Salamat po. Thank you po, Tere. Yun po para sa mga nagtatanong po na kung pwede po magbayad po sa venue mismo, pwede naman po. So, Tere and all her team will be there po to assist you. Especially po andun din po si Brother Roland Cruz. Siya din po ay maging kasama sa part na sa team ng registration. And for your accommodation, we have already assigned your rooms. So, we will inform you when you arrive there po. And also po, para sa mga kailangan po magdala po ng mga maintenance, medicine, o yung mga gagamitin nyo po, please take with them kasi kailangan po natin na kayo ay lagi po in shape at malusot po sa ating retreat. So, kung may kailangan po kayo din, yung ibang mga practical matters po, ipopost din natin sa GC natin. The latest po, tomorrow po. Diyan lang po. Maraming salamat po. Sige Pwede po. pero next week ba? Next week, meron tayong next Tuesday? Meron naman Father? po. Meron po. Okay. Sige po, ang ating Biblical Spirituality Weekly po ay every week na, no? At alam po ito ni Cardinal, yung ating mga ginagawa kasi inireport namin sa kanya. No? Kaya nga po pupunta siya sa retreat natin, no? Para makasalamuha tayo lahat. No? Ngayon po, mahalaga po may dala po tayong mga Bible, no? Dahil may mga pagbabasa tayo ron, mananalangin sa pamamagitan ng Biblia. Pero higit sa lahat po sa culminating Eucharist natin, na ipe-preside na mapapangunahan ni Cardinal, magkakaroon po tayo ng Oath of Fidelity. No, kasi po tayong lahat ng nagmi-mission, no, sa pangalan ng simbahan sa ating mga parokya ay kailangan na manumpa po, no, ng katapatan natin at pakikiisa. No? Kaya yung mga Bible nyo po, wag nyo pong kalilimutan. No? So 5:30 po, sana nandun na po tayo para makapag-register na kasi ang dinner ay maaga, no? 6, nagdi-dinner na po, no? Maganda naman 'yon. Mas maagang dinner, mas mabuti kasi 7 po. Siguro mga 10 minutes before 7 nandun na tayo sa hall kasi magsisimula yung session natin ng 7 p.m., no? At sa Biyernes po 'yun. At pagkatapos po ng unang session ay magkakaroon tayo ng confessions, no? Pagkakataon po ito, no? Napakagandang magbalik loob sa Diyos, no? Kasi ito naman talaga ang mahalaga, no, sa retreat, no, yung upang mabalik tayo sa grasya ng Panginoon. Sister, wala na ba po tayong idadagdag? As of now, wala po, Father. Okay, sige po. No, ngayon tanggapin natin ang ating pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you po. Thank you. Salamat po. Salamat.